Buntag tanan. All now prepare ourselves for atong pagduol, simba sa atong balaan ng buhay nga Diyos. Sa atong pagsugod, atong pagliyon, atong mga Bibles ngadto sa 2 Corinthians chapter 1. For our morning meditation, atong pamalandungan verses 1 through 11. Kaduhang Korinto, kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa versikulo 11 for our morning meditation. Before we go there, sa atong pagbasa o pamalandong na ini, let us come first before the Lord alang sa pangayok sa iyang tabang. Let us pray. Mong balaan, tamhanan, maluluyon, igugmaon ang mga Diyos. May hunong among pagdayeg, kasalamat kanimo tungod kay walay laing Diyos, padayon amuma sa among mga kinabuhi, dili lang sa temporaryo ng mga panginahanglan, kundi sa mga spirituanon, usab ug mga eternal ng mga butang. Padayon ikaw nag-sustain kanamo labi na sa among mga katawhan dinhi sa RBC. And indeed, O Lord, your grace and mercy abounds. Muna minungdan nga kami ania nakalampos sa tibok simana sa among mga trabaho o provide sa among mga panginahanglan. Pagtigom na pod usab ning adlaw nga ipagpahulay. And we give you thanks and praise for all of this. Padayon mi makasimba din na kanimo freely, O Lord. And we thank you this morning. And we also come before you to seek mercy and grace that you would be with us in every part of our service. Noong Diyos, sayod mi, apart from you, we could do nothing. May mong may kapuslanan, among pagsimba, pagtigom, wala, ay mong presensya na espesyal, kung imong pagpanalangin, ug tabang si mong balang espiritu, naghangyo mi, iningtak na, ikaw na magauban ka na mong usab din nag-ampo mi, imong kaming andamon sa among pagduoli na sa nimo. Inloy kami sa tanan namong kahugawan, sa una-una, sa among mga nasulti, o mga pagbati, o mga buhat, wala nakapahimot kanimo sa iloga kami, bugasi kami sa dugo ni Ginoong Hesus. Mamoragay makapaputli ka namo, mahimong angayan sa among pagduol, sa among balaan na Diyos, o kamahan. We pray that you will also incline our hearts to your word, to the things that are eternal, the things that are spiritual, the things that are true. Pray, O Lord, na kuhaan mo ang tanang mga babag, panilipdi kami sa tanan ng mga away, aron ang mga langitnong mga butang, among maangkon. Pray me sa imong tabang, sa balang spiritu as to guide and enable your speakers here, O Lord, sa pulpito, be faithful to speak only the truth, alang sa kaayuhan, sa mga kalag, sa mga ania din karon naminaw sa online, and for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Pray, O Lord, as we start with the meditation of 2 Corinthians chapter 1, 1 to 11, may this prepare our hearts to give you thanks and praise as our God and Savior, and of comfort all what we need, O Lord. Help us to magnify the name of Christ ng mga ulo ni Iglesia sa taliwala na namong nga pagtigom. Help us na naikalipay sa mong pagduwali at kanimo, naipagtahod, naikahadlo, igugma. Lord, kuha tanang mga dili makapahimot na sa mong atubangan. Tabangi mi nga magsimba mi sa ning adlawa na ikaw gyud ang maisa. Pray me na tagbaan minimum pag-focus sa pagpaminaw o pagpahimaya sa ngalan ni Kristo sa taliwala. Therefore, Lord, we commit to you all of these things in the precious name of Christ. Amen. Kaduhang Korinto, kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 11, kung basahon muna sa hubad sa Binisaya. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsuon alang sa iglesia sa Dios
nga anaa sa Korinto, lakip ang tanang mga balaan nga anaa sa tibok Akaya. Mainyo ang grasya ug kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang Amahan sa mga kaluoy ug Dios sa tanang paglipay. Siya naglipay kanamo sa tanan namong kasakit aron kami makahimo sa paglipay kanila nga anaa sa bisan unsang kasakit. Pinaagi sa paglipay nga niini kami gilipay sa Dios. Kay ingon nga nagdagaya dinhi kanamo ang mga pag-antos ni Kristo, mao usab nga pinaagi kang Kristo ang paglipay. Nagdagaya dinhi kanamo. Versikulo 6. Bisan kung kami sakiton, kini alang sa paglipay kaninyo ug sa inyong kaluwasan. Kung kami lipayon, kini alang sa paglipay kaninyo nga masinati ninyo diha sa inyong paglahutay sa samang mga kasakit nga among giantos. Ang among paglaom alang kaninyo dili matarog kay nasayad kami nga ingon nga kamo makig-ambit sa among mga pag-antos, kamo magkig-ambit usab sa among kalipay. Kay dili kami buot nga kamo dili masayod mga igsoon sa kasakit nga among nasinati dito sa Asia, nga sa hilabihan gayud dili maantos. Nabugatan kami nga sa ingon nawad-an na sa paglaom nga mabuhi pa kami. Apan kami sa among kaugalingon ingon nga nakadawat sa hukom sa kamatayon, apan kadto di ay na ingon aron dili kami mosalig sa among kaugalingon, kundi sa Dios na nagbanhaw sa mga patay. Siya ang nagluwas kanamo gikan sa dakong hulga sa kamatayon, magpadayon pagluwas kanamo. Kaniya naglaon kami nga siya muluwas kanamo pag-usab. Kamo usab mutabang pinaagi sa pag-ampo alang kanamo aron daghan ang magpasalamat alang kanamo tungod sa panalangin na nadawat namo agig tubag sa daghang mga pag-ampo. Basahon usab pod sa English NASB. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God which is at Corinth, with all the saints who are throughout Achaia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. And our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers of our sufferings, so also you are sharers of our comfort. For we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, so that we despaired even of life. Indeed, we had the sentence of death within ourselves, so that we would not trust in ourselves, but in God, who raises the dead, who delivered us from so great a peril of death, and will deliver us. He on whom we have set our hope, and He will yet deliver us. You also joining in helping us through your prayers, so that thanks may be given by many persons on our behalf for the favor bestowed on us through the prayers
of many. So diniya to makita ang ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtotoo o sa iglesia sa Corinto. Kung dinhi usab gipakita ni Apostol Pablo ang iyang pagka-apostoles dili ni ingon tungod sa iyang kabulihong kabubuton, no? Nga himo siya sa apostoles ng Ginoong Hesus kundi usa ni kabubuton sa Dios, no? Gipaklaro biniaron mo palikon niya tong ang iyang pagka-apostoles kay, no, na yung mga taga-Korinto nga wa kayo mo salig kang Apostol Pablo or no ubos yang ilang pananaw kang Apostol Pablo. So usa kini pamaagi ni Apostol Pablo nga nagpakita nga usa gyud siya katinon nga apostoles dili siya paglingon nga kabubuton kundi kabubuton gyud ni sa Dios nanihimo sa apostoles kang Ginoong Hesus. Mo kini ang iyang greetings, no, ngadto dito ayang kita nato ayang imuha nga maka sinati ang padayon ang iglesia sa Corinto grasya o kaminaw gikan sa Dios o amahan o Dios nga si Ginoong Jesucristo. Dinhi padayon niya kung gipakita pod, no, ang iyang pagdaig o pagpasalamat sa Dios o ang amahan sa ilang Ginoong Jesucristo. No, iyang diri sa versicle 3 atong makita, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Iya dinhi gitawag ang Dios o amahan sa mga kaluoy o Dios sa tanang kalipay o paghupay, no? O ganong iya maning gidayeg ang Dios o ang amahan sa ilang Ginoong Jesucristo o iyang gitawag og amahan sa mga kaluoy o Dios sa tanang kalipay o paghupay. Ito makita din sa versikulo 4 tungod kay, no, gihupay sila, no, gihupay sila sa Dios sa tanan nilang mga kasakit ug mga pag-antos ug nindot kadto kay dinhi, no, gipakita gipatinaw ni Apostol Pablo nga dili lang pipila ka mga kasakit kundi tanan nilang mga kasakit, no. Father of mercies and God of all comfort, nga kanaman niyang gitawag sa Dios, no, tungod kay gi-comfort man sila sa tanan, in all our affliction, no, sa tanan nga kalisod ug kasakit nga ilang nasinati, no, wala gyud sila pasagdi sa Dios, no, gihupay sila o gi-comfort sila o gilipay sila sa Dios. Ug mo na gitawag ni Apostol Pablo ang Dios ug amahan sa kaluoy ug Dios sa tanang kalipay. O dili lang haron, no, nga gi-comfort sa Dios si Apostol Pablo para lang niya kundi para pud nila tanan dito nga mga magtotoo sa Corinto, no. Muna iyang giingon diri sa verse 4, who comforts us in all our afflictions so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So din ipakita ng Apostol Pablo, no, kay siya na gihupay man si Dios sa iyang tanang kasakit, ilang tanang kasakit ug gilipay siya ban siya mga magtuto nan iya po ning ipasa sa uban. Pinagi siyang eksperyensya sa kaluoy sa Dios ug siyang paghatag og kalipay o paghupay sa kaliwalas kasakit, no, iya pong mahupay ang iyang mga kaigsunan sa mga taga-Corinto, no. Ug mo nang iyang gidasig dinhi nga diya sa Dios nakaangkon sila o kalipay, no, kaliwala sila pag-antos ug busa confident po siya, no, nga sa ilang pag-antos usab isip nga mga matinud-anon diya ang Dios, ang Ginoong Jesucristo, no, sila po ma-comfort, no, ug mahupay sila ug malipay po sila, no, tungod kay nakalahutay man silang Apostol Pablo kaliwala sa mga kasakit nga lang nasinati isip ng mga manununod kang Ginoong Jesucristo ug busa pinaagi niini, no, ma-comfort po mga taga-Corinto nga matinud-anon nga sunod kang Ginoong Hesus, no, sa tanan niya mga sugo. So atong makatunan dinhi nga
ang mga Kristohanon gayud nga sinubtanon nga nagsunod kang Ginoong Hesus sa tanan ng sugo nung dinhi nga kalibutan na aduna gyud pag-antos. Pero ato makita dinhi naa gyud pag-upay diya kang Ginoong Hesus. No, diya sa Dios Amahan sa kaluoy. Ug iyang ibalo ni Apostol Pablo, no, sa mga taga-Korinto nga sila nga unsa, no, nga sinati yung kalisod ug kasakit nga iyan nga naguna-una ni sila nga mamatay na gid sila. Pero nitabo ni aron dili nga nitabo ni aron musalig sila, no? Aron dili sila musalig silang paguling, kundi musalig sila ngadto sa Dios nga makapabanhaw sa mga patay. No, hindi dasig ng mga taga-Korinto. Pinagi siyang experience nga daghan kay siya mga gisinati nga mga kalisod o kasakit o mga pagantos. Kung makita na, no, sa 2 Corinthians 11:23 to 28, I'll just read para makita na ito nga di gyud lalim ang giagyan ni Apostol Pablo. Are they servants of Christ? I speak as if insane. I more so. In far more labors, in far more imprisonments, beaten times without number, often in danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship, through many sleepless nights, walay tulog, in hunger and thirst, way kaon ug inom, often without food, in cold and exposure. Verse 28, apart from such external things, there is the daily pressure on me of concern for all the churches. No? So, dili palabot aning tanan na apagyoy, lain nga iyang tinguha, no? Nga pressure sa iyang sulod, ng iyang pag-atiman sa mga iglesia. So, yung nga kalisod ang trabaho ni Apostol Pablo dinhi. O iyang gihupay mga taga-Korinto, di man siguro parehas yun sila, exactly ang nilang pag-antos mga taga-Korinto, pero as followers of Christ, no, nag-antos po sila. No? Maybe some persecutions sa mga unbelievers, uban pa, no, but iyang gidasig, no, iyang gipakita sa kalisod na iyang kahimtang, sud pa sila, pero nagauban ang kaluoy o comfort o paglipay sa Dios. Busa sila pod makasinat, bisan pa man nakasinati sila sa mga pag-antos sama kang Apostol Pablo, no, makasinati pod sila sa hupay nga gikan sa Dios nga nasinati pod ni Apostol Pablo sa mga apostoles. Muna gipakita dinhi aron malig-on sila, mulahutay sila sa ilang pag-alagad sa Dios, no? O tin-aw kayo iyang gipaklaro diri nga ang Diyos ko'y luwas kaniya sa tanang mga peligro. No, verse 10, who delivered us from so great a peril of death, and will deliver us, he on whom we have set our hope, and he will yet deliver us. No, sa giluwas sila kaniadto, giluwas sila karon, o luwason pagyud sila sa unahan. So ato makita, no, nga sa tanang panahon, wala gyud biyahe sa Dios ang iyang mga katawan. O mao kana ang gilauman ni Apostol Pablo sa mga magtutuong followers of Christ. So dinhi iya pong gidasig nung magpadayon og uban sa pag-ampo alang kanila. No? Kay nanginahanglan sa mga pag-ampo aron, no, sa pagtubag sa Dios sa ilang mga panginahanglan, no, pasalamatan nila sa tanan ang Dios niini. So ato pun makita gyud dinhi, no, nga nanginahanglan po si Apostol Pablo, no, sa prayer sa mga kaigsunan or the church, sa mga lain church. So ato makita din niya dili kay porque Apostol Pablo na siya, no,
magduol kay sa Dios nga wa siya nang hinanglan sa pag-ampo sa mga tao. So importante po gyud ang mga pag-ampo sa mga tanan mga magtotoo sa mga gikinahanglan sa mga apostoles. Dinhi ato makita gyud no sa atong gibasa nga pasahe sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga aduna gyud tay Dios nga maluluyon kung nag-uban siya mga katawhan taliwala sa mga dagan ka sakit. So dinhi ato makatunan ang katog yung faithful kan Christ magaantos gyud dinhi no dili gyud exempted nga tibuok Kristohanon wala na siya kasakit o kalisod o pagantos na agyod no to even now na agyapon na no ang kalain-lain lang ng degree but blessed be the name of God no maluluyon gyud sa nga Dios ug naga-comfort siya uban siyang mga katawang wa gyud niya pasagdi dili mo niya tong makita dinhi no nga misalig gyud si Apostol Pablo sa Dios nga makabanhaw sa patay. Iya yung i-describe rin nga ang Diyos nga makabanhaw o patay kay napakita nga Diyos ni nga gamanan nga mo panalipod nato, umupay nato, mo protekta nato, mo sustain ka nato. Diyos ni siya nga makapabanhaw sa patay. Walay lain Diyos no nga makapabanhaw sa patay kundi lamang ang Diyos amahan o Diyos nga si manluluwas nato nga si Ginoong Jesucristo. And therefore angay gyud sa mga taga-Korinto nga diha gyud i-angkor ang ilang paglaom ug pagsalig sa pagluwas kanila gikan sa mga kasakit ug mga pagantos. Kita pod no padayon nato pasalamatan ug daygon ang Dios sa daghan na kayong no nga gipang comfort niya sa atong mga kinubuhi sukad sa nga nakabigta hangtod karon ug padayon nato gibutang ang atong pagsalig sa Dios dili lang muhupay ug Dios nga makabanhaw sa patay. Natay paglaom dili ta matarog magatubang tag mga kalisod ug mga pagsulay ug mga kasakit isip mga Kristohanon nga matinud-anon kang Ginoong Jesucristo. We have hope and comfort in Christ and in God. So therefore, let us put our trust and faith and continue to serve Him faithfully. Okay, di kita niya pasagdan. Kung pabili lang kita nga matinud-anon ug masaligon sa iyang tabang. Atay masangkitan. Hindi ko na ito kalimtan atong mga kaigsuunan nga ampuan nato sila lisod. Si Apostol Pablo nagpaampo gani sa tanan ng mga magtotoo dito sa Corinto ug sa tibok Asia. Yan gipadalan sa iyang mga sulat. Dasit ni kanato sa atong pag-alagad sa atong Dios nga matinud-anon kaliwala sa dagan mga kasakit mga kalisod. Therefore, let us all stand at mga witon ng unang himno ining buntagan.